Hello. Okay, magandang umaga ho. May announcement po muna tayo, no ho. Sa last Sunday ng July, ano ho, hindi pa yata ito yung next Sunday, magkakaroon tayo ng 9-week sunod-sunod na live class, ano ho. So, sino nga ba yung a-attend? Ang a-attend po, yung mga nagsi-cell group na dati, willing mag-lead ng cell group, tsaka yung kasama rito yung mga nagse-serve, ayan, yung deacons, elders, pati yung buong worship team. Ayan, kasama ho kayo rito, no, magkakaroon tayo ng live class kasi uumpisahan natin yung process ng pag-build at pagre-raise ng bagong leaders ng church na ito, especially yung mga cell leaders, ano. So kailangan siguro sasabihin ng iba, alam ko na yan eh. Pero maganda siguro kahit alam mo na, maulit para ma-refresh. Ayan, ano ho. So, kailangan suportahan natin ito. No? Mag-umpisa tayo yung last Sunday ng July. Ano? Ngayon, ito ang topic natin ngayon. Ano? Ito yung title, ano? Children of Light, which is found in Ephesians 5:8 to 17. May tanong po ako sa inyo. Ano? Sa buhay ba ninyo, ano yung na-experience nyong pinakamalaking pagbabago? Ano? Actually, marami. No? Yung mga graduate ng high school, magka-college na, actually malaking pagbabago ang may experience nila, no? Yung mga nanay na naging, mga kababayan na naging nanay na, actually malaking pagbabago rin yung may experience nila, no? So, ang pansin ko sa mundo, may dalawang big event na nangyayari in the last 20th century sa buong mundo na na-experience ng tao. Alam niyo po kung ano? Number one yung yung climate change. 'Di ba nagbabago yung global warming, nagbabago yung climate natin. Yung mga bagyo lumalakas, yung mga tag-init umiinit, nagiging extreme, particularly yung climate dito sa Pilipinas, ano. Isa pa hong malaking pagbabago aside from global warming, actually parehas global kasi pag sinabing global affected lahat ng tao. Ito po yung tinatawag nating globalization. Ayun. Ano ibig sabihin ng globalization? Ibig sabihin, yung mundo, parang pinapaliit niya because of internet and technology. Ano ibig ko sabihin ito? No? Pansinin nyo, no? Nung pumasok ang 20th century, na-invento ang internet, yung mga gadgets, bumilis na yung mga transaction. Dati-dati, pag nasa abroad yung kamag-anak mo, matagal yan kontakin, mahirap tawagan yan. Ngayon, actually, nag-improve yan eh. Nagkaroon ng long distance calling, PLDT. Na-improve na naman ulit yan. Nagkaroon pa tayo ng beeper nung araw. Ano yung beeper? Easy call. Yung mga ganun. Yung nilalagay sa sintron nung mga kalalakihan nung araw. Ay, may nag-message sa akin. Ang problema nung araw, pagka meron ka nito, yung beeper, easy call, nagme-message lang sa'yo pero hindi ka pwedeng mag-message. Parang telegrama ba? Yung mga kabataan ngayon, hindi alam kung ano yung telegram eh. Actually, meron tayong apps yata, Telegram eh, no? Pero iba yung telegrama nung araw. Tama po ba? Yung bibigyan mo na ng short message, ano ho? Ang sulat nung araw, pagka meron kang kamag-anak sa abroad, siguro linggo pag nagsulat darating eh. Samantala ngayon, i-email mo lang, sandali lang eh. Pagka-click mo ng send, nandun agad eh. Yan yung ginawa nung globalization. Yan yung naging pagbabago sa buhay natin. Ibig sabihin, bumibilis yung panahon. Ito yung internet, yung kagaya nung messenger, yung SMS texting, dati-dati, walang video call eh. Ang kausap mo nung araw, hindi mo nakikita, boses lang eh. Hindi mo nga alam kung yan yung nanay o tatay mo, kausap mo sa abroad eh. Tama po ba? No? Ngayon mako-confirm mo, ito yung nanay ko, kausap ko. Sabay pa kayo, pikit, ngiti, mag-flying kiss kayo sa video. Pwede. Tama, no? Ganyan yung nagagawa ng technology tsaka ng internet. So, ang laking pagbabago. Ito pa, pansin ko, nung araw, nung panahon namin, nung ako'y nag-aaral nung college, ito nangyari. Pag magre-research ka, grabe, dadayo ka ng library. Isusulat mo yung mga notes na gagawin mo sa thesis mo, sa research mo, tapos pati yung reference nung book, ilalagay mo. Ngayon, ang dali na lang hanapin yung mga books at saka mga topics ngayon eh. Itatype mo lang sa Google, sa search engine, ang dami lalabas na. Isang click na lang. So yan yung globalization na tinatawag. Yung bang pinaliit niya yung mundo, pinabilis niya yung access ng mga tao sa bawat iba't ibang lugar. Ito pa,
yung communication, yung pag-contact at yung pagre-research, mabilis at sandali na lang. Yan yung malaking pagbabago. Pero ito, no, meron akong isang sasabing pagbabago ngayon na pwede nating ma-realize at maramdaman at mapansin nung tayo ay wala pa kay Kristo, patungo na kay Kristo. Tandaan po natin, itong pagbabagong ito, parang mala globalization din, no? Yung bang from being in the darkness, no, nung na-born again ka na with kay Christ, grabe, naging children of light ka na. Ano nga bang pagkakaiba ng children of light at dati na ikaw ay children of darkness? Ano? Dito po sa Ephesians 5:8 to 17, nilista lahat ni Apostol Pablo yung mga pagbabago at yung characteristics ng ilaw na pwede nating gampanan, mga kapatid. Ano? Sabi ko nga po rito, merong 5 bagay na binanggit si Pablo rito. Number 1, ito po, ano? There are important things about the light which Jesus brings to men. Number 1, ito, lista nyo po, mga kapatid. Ano? From verses 8 to 9, sabi niya, light produces good fruit. Ayan, basahin natin yung verses 8 to 9. Ito sabi ni Apostol Pablo, ano? Sapagkat gayo'y dating kadiliman. Napansin nyo, una pa lang, basag na tayo eh. Alam nyo ba kung bakit? Ano sabi niya? Dati kang kadiliman. Hindi niya sinabing dating ikaw ay nasa kadiliman. Iba yung pagkakasabi ni Pablo. Rekta, kapatid. Basag ka, sunog ka, durug ka. Ano sabi niya? Sapagkat kayo'y dating kadiliman. Ayan. Ako naman sasabihin ko, sapagkat tayo'y, sinasama ko yung sarili ko. Bagamat kayo talaga pinapatungkulan ho dito, mga kapatid. Tama po ba? No? Isasama ko na rin yung sarili ko. No? Ano sabi niya? Sapagkat kayo'y dating kadiliman. O, biruin nyo, hindi niya sinabing dating kayo'y nasa kadiliman. Ikaw mismo kadiliman. No? Ito sabi niya, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. O, bumawi naman eh. Hindi naman niya sinabing nasa kaliwanagan ka na, naliwanagan ka na, maliwanag na lahat. Pero ang sinabi niya, liwanag ka na ngayon. O, di ba? Bumawi naman si Pablo. Ano? Kumbaga parang nilaglag ka nung una, o nung nakay Lord ka na, inangat ka naman niya, mga kapatid. Kaya sabi ni Pablo, tama lang, ano, ayan, ano. Ito sabi niya, ano, ngayon ay liwanag sa Panginoon. Anong sabi niya? Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Ayan. Ang sabi po niya, mga kapatid, hindi anak ng araw, ha? Anak ng liwanag. Hindi rin bungang araw, mga kapatid. Anak ng liwanag. Alam niyo po, nung araw, nung ako'y bata pa, pag inuutosan ako ng nanay kong bili ng gamot, konti pa lang yung Mercury branch nung araw eh. 2 ang pinaka-main na butika dito sa Genti nung araw. Alam nyo kung ano? Yung Ilaw Drugs dyan sa may Francisco, pangalawa yung Liwanag Drugs doon sa may El Grande. Naaalala nyo ho yun, mga kapatid? Kaya sabi nung tropa ko nung araw, alam nyo, pagka ikaw ay bibili ng gamot dito sa Genti, maliwanag. Kasi may Ilaw Drugs, tapos dito may Liwanag Drugs, mga kapatid. Kaya naalala ko ito, mga kapatid. Ano? Okay, basahin natin yung karugtong. Ano? Sabi sa verse 9, ito binanggit niya yung bunga. Sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid, at katotohanan. Okay, let's go back to the outline. Ano? Meron 3 binanggit na bunga ng liwanag si Pablo. Ano? Ayan, itong bunga ng liwanag dito, kailangan makita sa atin as a children of light. Number 1 na bunga ng liwanag, ano sabi niya? Okay, tingnan niyo to. Ano? Goodness. Ayan, ano? Anong ibig sabihin? Ano yung ginamit na Greek term ni Pablo when he wrote goodness dito sa Ephesians 5? Ano? Ang sabi, pag ikaw daw ay nagbubunga ng goodness o kabutihan, you are having what? A moral excellence with a generous spirit. Ibig sabihin, pag goodness, alam mo yung mabuti, hindi mo ginagawa yung masama, ginagawa mo yung mabuti, at the same time, mapagbigay ka, kind ka, and benevolent, mga kapatid. Ayan, ano? Mabait ka na at nakikita ang kabaitan mo sa pamamagitan ng pagbibigay. Tignan mo nga yung katabi mo kung ano, ayan, kung good yan. Ayan. Good lang tayo, mga kapatid. Ano? Pangalawa po, aside from goodness, ito po, righteousness. Ano ibig sabihin ng righteousness? You are giving men and God their due. Ibig sabihin, trinatrato mo ng tama yung kapwa mo tao at trinatrato mo ng tama si Lord. Ayan na ibig sabihin ng righteousness. Kung ano yung tama. Ito yung unrighteousness. Pag ginugulangan mo yung kapwa mo, hindi righteousness yan.
unrighteousness yan. Kasi gumagawa ka ng unfairness. Gumagawa ka ng maling hustisya. Binibigyan mo ng maling pagtrato yung tao. Ito pa, pag sinabing unrighteousness, ito, you don't respect people. Hindi mo binibigay sa kanila yung tamang pagtrato sa kanila, yung tamang paggalang, tamang pag-approach. Ang ginagawa mo, parang binabaliwala natin sila. Ang ibig sabihin dyan, unrighteousness, mga kapatid. Ano? Bigyan ko kayo ng example. Ano? Minsan pumunta kami ni Brother Feli, saka yung Wednesday, sa Tutuban, sa Tondo. Kasama namin si Kim, yan, yung ibang mga leaders dito. No? Pagdating namin ng Moriones, traffic eh. Meron namang mga traffic lights, tsaka may nagta-traffic. Napansin ko, wala nanguhuli. Nakita ko, ang dami nakamotor doon. Walang helmet, ang daming angkas, punong-puno, isang motor, minsan 4 yung laman, tapos singit ng singit. Pagka red light, basta walang tumatawid, sisingit yung mga nakamotor. Kaya tinitignan ko si Kim eh. Kasi si Kim, masunuring bata ito eh. Pagka magdadrive ito, kahit dito na sa Santolan, kumpleto, naka-helmet, nakasapatos, nakapantalon yan. Dala lisensya, mga kapatid. Doon, grabe ang pasaway ng mga tao. Ibig sabihin, unrighteousness ang tawag doon. They don't follow, they don't obey traffic rules, mga kapatid. Ang malupit nito, nagdadrive si Brother Peli nung L3, mamaya-maya, kinat kami, alam nyo kung ano, mga kapatid, e-bike. Napa-NWOW ako eh. NWOW, habi kong ganun eh, mga kapatid eh. Oh, lupit. Ang malupit dito, babae yung driver. Sabi ko, iba mga tao rito. Tapos mamaya-maya, nung na ulit kami, may sumingit, jeep, kumounter flow, inovertaken si Brother Peli. Sabi ko, ngayon ko lang nakita na overtaken si Brother Peli ah. Grabe, umovertake, tapos hinagod yung buong katrapikan ng Tondo. Sabi ko, chairman, mukhang siga yung jeep na ito ah. Tapos, wala nang uhuli. Sabi ko, ano nangyari doon sa lugar na ito? Sabi ko, sa Valenzuela, hindi pwede yan. Huhulihin at huhulihin yan, mga kapatid. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Nandito papasok yung righteousness. Binibigay mo yung tamang trato, respeto sa kapwa mo tao, at binibigay mo rin yung tamang attitude at gawain pagdating mo kay Lord. Ang tawag dyan, righteousness. So yan, meron tayong 3 bunga, mga kapatid. Goodness, righteousness. Saka ano yung pangalawa? Truth. Ito yung pangatlo. Truth. Ayan. Ano ibig sabihin ng truth, mga kapatid? Truth stands for genuineness and honesty. Ayan. Nasa katotohanan ka. Kapatid, tandaan natin, ang katotohanan, hindi lang kung ano yung totoo. Ang katotohanan, maging yung masakit, pero totoo. Ang tawag dyan, honesty, mga kapatid. No? Sabi po dito, it is not just something to be known and said, but also to be done. Ang katotohanan daw, hindi lamang daw ito sinasabi, hindi lamang daw ito idea o pangyayari na dapat malaman, bagkus ito raw ay dapat, ginagawa. Ano yung totoo, gawin natin. Ano yung tama, gawin natin. So ang bunga pala, mga kapatid, ng isang tao, as a children of light, may 3. Kindness, truth, tsaka yung isang binanggit ko kanina, mga kapatid. Ngayon, pagdating po sa pangalawang part, ito na, pagdating sa verse 10, the Apostle Paul dinescribe na ang mga children of light, ito rin pangalawa, light enables us to discern what is pleasing to God. Sa Tagalog, ang ibig sabihin, pag ikaw daw ay children of light na, nalalaman mo na kung ano yung mga bagay na kinalulugdan ni Lord. Tanungin mo yung katabi mo, alam mo ba? Ayan, Basahin natin yung verse 10. Ito yung karugtong. Sabi niya, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Bakit? Paano mo malalaman na, tingnan nyo to, nung wala ka pa kay Lord, hindi mo alam yung mga nais ng Panginoon eh. Ngayong na kay Lord ka na, ano yung mga bagay na bago at nalaman mo na gusto ipagawa sa'yo ng Panginoon? Ito, alam nyo po ba kung ano? Mag-soul winning, mag-lead ng cell group, mag-reach out ng tao, umattend sa church. Actually, ang pinakamagandang nare-realize mo ngayon, yung bang nagkaroon ka ng Ministry of Reconciliation, mga kapatid. Yung bang parang, nakikita mo yung sarili mo na hindi ka lang basta-basta believer ng Panginoon, kundi disciple ka, and then eventually, pagdating ng araw, maglilid ka, magdadala ka ng mga tao para kay Lord.
I-share mo yung pananampalataya mo. Nalalaman mo kung ano yung kalugod-lugod sa ating Panginoon, ano, dahil sa kaliwanagan na nangyari sa iyo. No? Tandaan niyo po, no, di ba't pagka ikaw ay bibili ng isang bagay, ano ginagawa ninyo? Kunyari, bibili kayo ng mga valuable things, kagaya ng alahas. Ano ginagawa mo, kapatid? Tinitignan mo. Nilalagay mo sa liwanag para makita mo kung totoo. Ganon din ang isang taong children of light. Yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo, you are seeing them in the light of Jesus Christ. Tinitingnan mo, kinikilatis mo. O di ba pagka bibili kayo ng alahas, pag bibili kayo ng relo, pag bibili kayo ng cellphone, tinitignan mo mga kapatid. Actually, pagka bibili ka nga ng mga pagkain sa grocery, tinitignan mo kung expire. O tama po ba mga kapatid? Wala naman siguro ditong bumili, naghanap expire. Tama po ba? Ano, pag tinitignan mo yung date, tinitignan mo kung expire mga kapatid. Lalo na yung mga noodles, yung mga naka-plastic. Tinitignan mo kung baka bukas ba, baka may pinasok ba ng bubwit, butas ba, pinasok ba ng langgam, kinagat ba. Tinitignan mo, tinataktak mo pa nga eh. Kung pwede pa nga tikman muna kapatid eh. Di ba? Ano ho? So ibig sabihin, ang children of light, ganun. Kinikilatis mo ang mga bagay-bagay kung ito ba ay totoo, kung ito ba ay according in the will of God, mga kapatid. Ano? So, pangatlo, ito na, pangatlo, doon sa outline ito, sabi ko nga children of light will continually know God's will in every situation so that all they do is to please Him. Ayan, ang children of light, continually, nalalaman mo yung nais ng Panginoon, yung kalooban niya. Nang sa gayon, magro-result ito into pleasing God, mga kapatid. Ano? Pangatlo na sinabi dito ni Pablo about children of light. Ito po, light expose evil. Ayan, basahin natin yung verses 11 hanggang 13a. Ano sabi niya rito? At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga. Ano sabi ni Pablo? Huwag kayong makibahagi. Hindi ka makiki-involve, hindi ka makikipag-participate, hindi ka ibig sabihin makikisawsaw sa gawain ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Dito tayo pupunta sa isang part na medyo mabigat mga kapatid. Ang sinasabi dito ni Pablo, hindi mo iaalis yung sarili mo sa mundong madilim. Ang nais ni Apostol Pablo, ikaw ay children of light, magsilbi kang liwanag sa madilim na mundong ito. And sa pagmamagitan ng pagsisilbi ng liwanag, mga kapatid, ano nga gawin mo? Ilalantad mo ang alin? Ang kadiliman. Ilalantad mo ang korupsyon. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Kaya ito delikado eh. Hindi mo naman basta-basta sila i-expose, tapos mapapahama ka. Hindi po yun ang nais dito ni Pablo. Bagkus ang gagawin mo, yung bang magsilbi kang konsensya ng society. Kunyari, yung lugar nyo, drug-infested community ka, yung tinitirhan mo, hindi ka naman tatawag ng NBI, oy, i-raid nyo yung kapitbahay ko, durugista. Hindi ho, ganun na ibig sabihin yan, mga kapatid. Ang lang dito, yung bang kausapin mo sila, ipag-pray mo, yun bang gawan mo ng mabuti, pero hindi ka nakiki-involve sa gawain nila, mga kapatid. Tama po ba? Yung bang nagsisilbi kang liwanag, konsensya ng society. Tama po ba, mga kapatid? Kaya nga sabi niya, huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Paano ibig sabihin ng ilalantad? You make these people realize of their evil deeds, mga kapatid. Yung bang parang sinasabi mo na pinapayuhan mo sila na mali ang ginagawa nyo, baka mahuli ka dyan, hindi yan yung nais ng Panginoon. Ganun po, mga kapatid, ang nais dito ni Pablo. Pagdating sa verse 12, ito po, sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahiyahiyang sabi. Nakita nyo, sabi niya, yung mga tao na lihim ang ginagawa, nakakahiya yan. Abay, tama naman. Lahat ng mga gumagawa ng secret, may something. Tama po ba, mga kapatid? So what is done in darkness is best kept in darkness. Tama po ba, mga kapatid?
May nakita na ba kayo na magnanakaw, nag-announce siya, nag-Facebook Live, oy, panoorin niyo ako, magnanakaw ako. Ayan, wala namang ganun eh. Wala naman pong ganun. O panoorin niyo ako kung paano ko pasukin, loobin yung ganitong klaseng bahay. Wala naman pong ganun mga kapatid. Wala naman sigurong mga, yun bang pagdating sa corruption ng government, yung sasabihin nila, kami yung kumuha niyan, yung mga pork barrel na yan, kami yung mga kumuha ng pondo yan. Wala namang gumawa ng ganun. Everything that is evil ay ginagawa secretly in darkness, mga kapatid. Pagdating po ng 13a, ito pa karugtong, sinabi ni Pablo, anong sabi niya? Subalit ang lahat ng mga bagay na inalalantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita. Ano ang point, mga kapatid? Sabi ko nga po, light exposes evil. Ito yung sabi ko kanina, though we don't withdraw from the world, hindi naman talaga nais ng Panginoon na i-detach tayo, ialis tayo. Actually, nais ka ng Panginoon, deployed tayo. Pag sinabing deployed, nakatalaga ka dyan, naka-station ka dyan, deployed tayo. Though we don't withdraw from the world, we should refuse to participate in its standard and fall in its ways. Ayan, hindi tayo nakikipag-participate at saka hindi natin kinukuha yung standard, yung mindset nila, nang sa gayon, hindi tayo malaglag doon sa pamamaraan at pamumuhay na ginagawa nilang evil, mga kapatid. So, ang pangatlong point na sinabi dito ni Pablo, light exposes evil, mga kapatid. Actually, di ba pag maglilinis ka sa bahay mo, maglilinis ka ng CR mo, di ba kailangan maliwanag pag naglilinis ka? Para mahagod mo yung mga dumi, ma-scrub mo, yung nanggigitatang tiles ng CR nyo, pati yung ilyodoro nyo, ginaganon mo. Wow! Talagang grabe ang hagod, dinalagyan mo pa ng muriatic acid, mga kapatid. Diba? Kasi nga, para makita mo, kaya ginagamitan mo ng liwanag. Tama po ba, mga kapatid? O, diba ito kayo, tanungin ko kayo, yung mga kababaihan, di ba pagkagabi, bago ka matulog, haharap ka sa salamin, ano gagawin mo? Iba nagtitirik ng kandila eh. Tapos, gagawin nung... Ano ba yun? Hindi, ilaw naman, kasi bago na tayo, hindi na kandila eh. Dati nung araw, pag wala pa Meralco kandila, maglalagay ng mga pahid, yung mga langis ng niyog, bago sila matulog, mga kapatid. Pero ng iba na mga nilalagay ngayon, yung mga glutathione na, mga kapatid eh. Yung mga collagen. Ayan. Hindi cola tsaka gin collagen. Ayan. Ayan. Lalagay-lagay mo dyan, tinitignan mo. Siyempre, di ba mga kapatid? Tapos pag may mga dumi-dumi, tinatanggal mo, mga kapatid. Lalagay mo ng Eskinol, lalagay mo ng mga ganon. Titignan mo yung bula ko, ang dumi nga ng pagmumukha ko. Ayan. Paano mo nagawa yun, mga kapatid? It is simply because you use light to see yung mga impurities sa mukha mo para malinis, mga kapatid. In other words, ganun din ang ginagawa ng Panginoon sa society. God uses His holy light, mga kapatid, to expose evil, to remove evil, to defeat evil, mga kapatid. Kaya nga ang ganda nga nung kanta ni Joel Houston doon sa yung sabi niya, so let hope rise and darkness trembles with your holy light, that every eye could see that Jesus is our God. Di ba? Napakarugtong, At sabi ko nga kanina, what has been done in dark is best kept in dark. Yan, hindi natin gawain yan. Gawain yan ng mga children of darkness. Kasi kung ano yung ginagawa sa darkness, evil yan, mga kapatid. Because they are ashamed of their evil deeds and activities, mga kapatid. Ayan, next, karugtong. The best way, the best way to get rid of evil, is to expose them to light. As long as evil is done in secret, it goes on. Tama naman eh. But if it is exposed in light, it dies a natural death. Tama po ba, mga kapatid? Kita niyo yung mga issue sa bansa natin ngayon, yung mga pogo-pogo hub na yan. Everything in their operation has been done in darkness and in secret, mga kapatid. Yung pala, meron pala nangyayaring prostitution sa loob, may nangyayari palang scamming sa loob, may nangyayari palang kidnap for ransom sa loob, may mga drug activities pala sa loob. Nung na-expose na sa kaliwanagan, ano nangyari? Nawala na. Nag-alisan na. Yung iba, nahuli na, mga kapatid. Kasi tama yung sabi ng Panginoon eh. The best way to get rid of evil, hindi lang sa society, sa family nyo, maging sa buong puso mo, mga kapatid, sa kaloob-looban mo, is to expose to light, mga kapatid.
light. Pansinin niyo, no? 'Di ba nung bagong kapapanganak pa lang yung panganay ko, napansin ko ginawa nung mga doktor tsaka nung kumadrona, nilagay si Jay na sa parang plangganang rectangular yung hugis. Tapos in-expose siya sa liwanag. Parang ini-incubate yung anak ko. Oo. Yun pala, ang purpose pala ng ilaw, para palakasin yung bata. Tapos alisin pa yung mga impurities. Meron mga bata, mga babies, newborn babies, pagkalabas, may case sila ng pagiging jaundice eh. Jaundice, yung parang naninilaw sila. Hindi ho jaundice jaundice mga kapatid. Yung naninilaw sila, ang gamot pala dyan, parang yata sa atay pa yata, hindi pa yata ganun nagpapunction yung liver nila eh, jaundice. Naninilaw yung bata eh. Ini-expose sa bumbilya, sa liwanag, para mag-normal yung kulay ng bata. Pansinin nyo, yung 45 days na manok, di ba pagkabagong bili mo, ilang araw, 3 araw, 5 araw, kailangan mong pagkagabi, iilawan mo yan para lumakas yung resistensya at lumaki na mabilis yung mga sisiw mo. Kasi pag hindi mo ginawa yan, mga kapatid, yung 45 days mo, 100 na maliit pa rin, mga kapatid. Tama po ba? Ganyan po. In the same way, the best way to expose or to get rid of evil, expose them in light. Tama po ba? Okay, next, yung pang-apat. Ito po, sabi ni Paul sa verse 13b, everything that is illuminated and becomes light. Ang lahat ng mga naliwanagan na, nagiging liwanag na. Ang lahat ng mga naliwanagan na, nagliliwanag na. Ayan, everything that is illuminated becomes light. Let us read yung verse 13b. Ito sabi niya, subalit ang lahat ng mga bagay na ilinantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita. Sa verse 14 nga, baka nandito Sapagkat, 14 pala, sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag. Biruin nyo, 14a pala. Sabi niya, sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag. So, everything that is illuminated becomes light. Ano ibig sabihin nito? Di ba, meron tayong tinatawag na yung mga laruan ng mga bata, yung tinatawag ng glow in the dark. Yung mga parang drawing, moon. Pagka naliwanagan yan, i-design nila sa kwarto nila. Patay nila yung ilaw, nag-glow in the dark nga. Para siyang may charger, nagcha-charge, mga kapatid. Another example of this principle, yung buwan. Ito nung bata ako, akala ko ang buwan may sarili siyang liwanag parang araw. Akala ko nag-i-emit siya ng light. Hindi pala. Ang buwan pala, kaya pala maliwanag, kinukuha niya yung liwanag niya sa araw, sa kanya inire-reflect sa mundo. Sabi ko, ganun pala mga kapatid. In short, tayo mga Kristiyano, mga kapatid, wala tayong sariling ilaw. At dahil sa niliwanagan tayo, napaliwanagan tayo, naliwanagan tayo kay Kristo, nagbe-bear na tayo ng light, mga kapatid. Na tayo naman ay nagsisilbing ilaw sa madilim na sanlibutan. Ano sabi ng Panginoon? Kayo ang ilaw ng sanlibutan, mga kapatid. Kaya dapat ang Kristiyano, mga kapatid, nagliliwanag, mga kapatid. Tama po ba? Tingnan mo ang katabi mo kung nagliliwanag na. Ayan. Magliwanag ka na. Actually, mga kapatid, nung wala ako kay Lord, iba ang liwanag ko Ang liwanag ko dati nung araw, Marlboro lights, San Mig light, Emperador lights, mga kapatid. Ayan. Ngayon, dapat ang liwanag mo ngayon na kay Lord na. Ayan. Okay, ano pa sabi? Pagdating po rito, the best way to cleanse the depths of our hearts and the practices of any society in which we happened to be involved or to live is to expose them to the light of Christ, mga kapatid. Ayan, If there is something wrong na nangyayari sa family mo, magliwanag ka. Expose those bad things that is happening in your family into the light of Christ. Kita mo magkakaroon ng kaayusan yan. Kung may nangyayaring kaguluhan sa relationship ninyo, nung kaibigan mo, sa ibang tao, sa katrabaho mo, imbitahan nyo ang light of Christ to shed light doon sa nangyayaring confusion sa relationship nyo. Ako naniniwala, maaayos yan.
Ano, basta't may kadiliman, mga kapatid, saan mang parte ng inyong buhay, tawagin mo ang liwanag ni Kristo, maaayos yan. Magliliwanag yan, mapapaliwanagan yan, mga kapatid. Ano? Ngayon yung pang-apat, meron pa bang karugtong to? Ayan, ano? Yung pang-apat, ito na yung last verse natin, from verses 14 to 17. Actually, yung unang apat, binanggit ito ni Pablo yung purpose ng light eh. Ito na, sabi ni Paul, children of light should wake up and make the most of every opportunity. Okay, let's read yung verse 14 hanggang 17. Ito, ano, sabi niya dito, ano, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon ka mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Bakit ito nasabi ni Pablo? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ang daming Ephesian Christians during that time, bagamat they are children of light, they don't function as light. Biro mo, light lang sila sa pangalan, pero sa function, hindi. Light lang sila sa title, pero hindi sila nagpa-function bilang liwanag. Ibig sabihin, nangyayari din pala sa atin ito, no? We are Christians in title, sa pangalan, pero hindi tayo nagpa-function bilang Christian. We are light, ano, ang matindi, hindi nga natin alam na ilaw pala tayo, na dapat pala tayong magliwanag, pero ang problema, hindi pala tayo nagpa-function bilang liwanag. Kaya ang challenge ni Pablo, anong sabi niya? Gumising ka. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, gumising ka, kapatid. Ayan. Sabi niya, gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon mula sa patay at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Bakit ito nasasabi ni Pablo, mga kapatid? Alam niyo po ba kung bakit? Pagka ang Kristiyano na nagfa-function na liwanag at ilaw ay hindi nag-function ng liwanag at ilaw sa madilim na sanlibutan, ano na nangyayari sa sanlibutan? Wala na. Di patuloy nang naging madilim, mga kapatid. Biruin mo, imagine yourself, mga kapatid, sa bahay mo, may ilaw ka pala, hindi mo ginagamit. Magbabasa ka ng libro, hindi ko gagamitin yung ilaw ko. Meron bang ganun, mga kapatid? Magluluto ka, hindi mo ginagamit yung ilaw mo, chap ka ng chap, yung kamay mo na pala hinahati mo, mga kapatid. Kasi hindi mo ginagamit yung ilaw eh. Ganyan ang itsura ng society kapag ka ang ilaw na dineploy dyan, hindi nag-function, mga kapatid. Tama po ba? Magkakaroon ng confusion, magkakaroon ng kadiliman, chaotic ang mangyayari. Chaos ang mangyayari, mga kapatid. Ano ho? Kaya sabi niya, hindi, sabi ni Paul, gumising na kayo. Sabi niya ganyan. Ano pa sabi niya sa verse 15? Ano? Ito pa, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad. Kasi ang mga Ephesian Christians na dapat children of light, kung minsan hindi sila naglalakad bilang liwanag. Ano? Sabi niya, mag-ingat kayo sa iyong paglalakad sa pananampalataya. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong. Ayan. Not as unwise, but as wise, sabi ni Pablo sa English. Ano? Nakita nyo, no? Di ba napaka-unwise naman, yung meron ka palang ilaw, hindi mo pala ginagamit. Tama po ba? Naalala ko si Brother Perry at si Kuya Jun, nung nagkaroon sila ng biyahe sa Bicol, mga kapatid. Ito palagi kwento to sa kalalakihan eh. Nung nagkaroon ng bagyong Riming ba yung Rosing sa Bicol, sa Albay, yung foundation, para nagkaroon ng relief operation, ginamit yung bus. Ang driver, si Brother Peli, si Kuya Jun yung painante. Ang problema, gabi sila bumiyahe. Sabi ni Brother Peli, parang ang dilim nung nung ilaw Ginawa ni Brother Peli, tinignan yung mga fuse, tinignan yung mga yung mga, kung baka sira yung ilaw, malabo, pundido. Tinignan, sabi ni Kuya Jun, sige, biyahe na tayo. Ako na lang ang titingin. Grabe, naging pangatlong ilaw si Kuya Jun. Pero yun, sabi ni Kuya Jun, oh Brad, dadaan lang, may puno. Si Brother Penny naman, pepreno. O tabi mo. Dito matabi. Grabe, from Manila to Bicol, ganyan ang biyahe nila, malabo ang ilaw. Tapos lahat ng mga kasalubong nila, binubusinahan sila. Pip, pip, kasi nga malabo yung ilaw ng bus nila eh. Si Brother Penny, Brad, ano ba? Ang dilim. Si Kuya Jun, ganun. Oh, sandali lang, may bato. Yan, ingat. Ayan. Alam niyo, pagdating nila ng Bicol, pagbaba nila ng bus, nakita nila yung ilaw, may tarpaulin pala nakatakip.
Ganyan yung ganyan yung namuhay ka ng liwanag unwisely, mga kapatid. Tinakpan mo yung ilaw ng sasakyan mo. Chairman, di ko sinasabing unwise kayo. Example lang naman eh. Ayan. Pero sa totoo lang, full of wisdom sa mga kalalakihan natin. In-example ko lang, mga kapatid, kayo naman eh. Ganyan ang itsura, mga kapatid. Oo, kaya sabi ni Pablo, lumakad kayo. Sabi niya ganyan, umayos kayo, mag-ingat kayo sa lakad nyo. Baka mamaya yung ilaw nyo may tarpaulin. Tama po ba, mga kapatid? Ayan, no? Pag sabi, ano pa ba karugtong? Ito, from verse 16, ano pa sabi, karugtong, no? Na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Ito yung pinakagusto kong part sa message natin. Yung salita na sinasamantala ang panahon. Sinasamantala ang panahon. Ayan, ano. Alam niyo po, sa NIV, ang kanyang translation, parang making most of every opportunity. Ang gusto kong translation yung King James, redeeming time. Ayan, Actually, yung ginamit na time dito ni Apostol Pablo, dalawa kasi ang oras ng Greeks eh. Yung Kairos tsaka yung Chronos. Tayo bilang Pilipino tsaka sa mga English language, isa lang ang time. Pag sinabing time lang eh. Ano ibig sabihin? Ang Greek term na ginamit ni Pablo dito na sinasamantala ang panahon, ibig sabihin, ang gusto niyang i-point out, kung natulog ka, namatay ka bilang children of light, bumangon ka, bumawi ka, samantalahin mo na yung pagkakataon na binibigay sa'yo ng Panginoon ngayon. Sa ibang term, redeeming time. Actually, ang ibang term pa dito, yung buyback time, redeem time. Tubusin mo yung oras na nawala. Kumbaga, make most of your time from now on. Kasi kailangan hindi na masayang sa walang kapararakan yung oras mo. Ang gustong sabihin dito ni Pablo. So, ang ginamit niya dito, mga kapatid, hindi ho Chronos, Kairos yung Greek term na ginamit niya. Ano ngayon ang pagkakaiba ng Chronos tsaka ng Kairos? Yung Chronos, mga kapatid, pag sinabing Chronos, ito yung time na Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Yung Chronos, chronological order ng oras. Kaya nga Chronos eh, di ba doon ang galing yung term ng chronological, yung pagkakasunod-sunod ng mga event. Ngayon, Pastor, ano ibig sabihin ng Kairos? Yung Kairos, alam niyo po ba kung ano? Moment in time. Special moment, opportunity. Ano ang Kairos sa buhay natin? Ito, yung na-promote ka, Kairos moment yan. Yung kinasal ka, Kairos moment yan. Ang pinaka-best Kairos moment in your life, alam niyo kung kailan? Nung tumanggap ka kay Kristo, nung nabaptize ka, Kairos moment yan. So in short, para mas maintindihan natin, yung Chronos, ang sinasabi niya, quantitative time. Yung quantity, yung dami ng oras. Pero yung Kairos, quality time. Ang ginamit ni Paul dito, nung sinabi niyang samantalahin ang panahon, Kairos. Gawin mong quality time na ngayon, yung natitirang oras mo, kasi ang mundo, madilim na, huwag ka nang tutulog-tulog, maging children of light ka na. Yun ang sabi niya, mga kapatid. So ang ganda pala nito, mga kapatid, dinescribe niya yung characteristics ng light, tapos pagdating sa verse 15, 16, and 17, the Apostle Paul challenges the Ephesian church to wake up and samantalahin ang lahat ng pagkakataon, huwag na nilang sayangin, mga kapatid. Ito po ang challenge sa atin. Kamusta oras mo, kapatid? Ano ginagawa mo sa oras mo? Marami ka bang bakanting time? O minamaximize mo ba yung time para maging productive ka, fruitful ka, at malalim ka kay Lord? Alam niyo po, ito nakakalungkot. Balik tayo sa globalization, sinabi ko kanina yung introduction. Because of the advent of internet, globalization, and technology, ito yung sumisira sa oras natin. Biro mo minsan, nauubos ang oras natin kaka-Facebook, kaka-YouTube, kaka-Instagram, kaka-browse, kakapanood ng Netflix, kung ano-ano. Naubos. Minsan hindi na tayo nakakapag-pray. Hindi na nakakapag-devotion. Minsan, ang cell group ko, cancel na. Kasi may maganda akong panonoorin eh. Minsan, naubos ang pera natin, kaka-Lazada, Shopee. Ano ba yun? Temu ba yun, yung bagong bilihan? Temu ba yun? Nakikita ko nagpa-pop up eh. Minsan may mga ganun, mga kapatid eh. Naubos ang oras natin. Alam ko meron mang hindi magandang dinala ang internet, technology, yan.
pang-ubos oras. What a waste of time, mga kapatid. Ako na-realize ko, ganun din ang nangyayari sa akin eh. Imbis na nagbabasa ako ng mga books, ng Bible, ang binabasa ko yung sinasabi lang sa Facebook, mga kapatid eh. Sabi ko, Lord, kailangan wag masira ang oras ko. Kailangan samantalahin natin yung panahon na nasayang natin, mga kapatid. Ano ko sabi dun sa outline? Ano yung sabi ko sa outline, Judith? Yung 17 muna. Sige, sa 17 muna. Ilas na natin sa verse 17. Ito pa karugtong. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Huwag mo na sayangin yung oras mo. Okay, dun tayo sa outline. Listen to this, church. God didn't allow us to turn back time to start a new beginning. Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng time machine para bumalik sa nakaraan natin, gumawa ng bagong panimula at ayusin ang mga nasirang choices, actions in life natin sa nakaraan, mga kapatid. Hindi, ito ang ginawa niya. He gives us this present time to start a new ending, mga kapatid. Alam niyo, church, ang buhay, it's not about how you start, but it's about how you end. Oo nga, may mga tao ang ganda ng simula, ang ending backslide. Ang ending apostasy. May mga tao, demonyo nagsimula, kadiliman nagsimula, pero ang ending, they became children of light na nagsya-shine sa madilim na society, mga kapatid. Kamusta ang oras nyo? Kapatid, ito, bigyan ko kayo ng challenge. Mag-reflect ka nga ngayon sa mga nakaraang nasayang na opportunities, sa mga nakaraang missed opportunity na hindi mo nagawa para kay Lord. Siguro kapag gano'n ang ginawa mo, you will live full of regrets right now. Pero kapatid, pag inisip mo na hindi, babangon ako, i-redeem ko yung time ko kasi children of light ako, babangon ako kasi sabi ni Pablo, mag-iiba ang pananaw mo sa oras. Alam nyo, kahit matanda na tayo, kahit yung iba sa atin, kukunti lang yung oras na nabubuhay. Pero kung panininigan mong children of light ka, at panininigan mong babangon ka sa pagkakamatay mo, sa pagkakatulog mo, at from now on, ito na yung kairos moment ko, yung kairos time, susulitin ko na yung oras ko, alam mo, mag-iiba yung ending ng istorya mo, kapatid. Bigyan ko kayo ng kwento, no? Sa basketball, church, ilang quarter meron ng isang game? O di ba, 4? Sabihin natin, first quarter, tambak ka ng 20. May tanong ako sa inyo, talo ka na ba? Hindi pa. Bakit? May second quarter pa eh. May third quarter pa eh. May fourth quarter pa eh. It ain't over till it's over. Di ba? Sabi nga natin, mga kapatid eh. Ito na. Pagdating ng second quarter, ang tambak mo 20, naging 30. Patay. Pagdating ng halftime, ang laki ng pahinga, ang laki ng time out, tinawag kayo ni coach, okay, let's make adjustment. Ang sabi ni coach, mag-adjust tayo ng depensa, mag-adjust tayo ng opensa, palupitin ang depensa, palupitin ang opensa, gumising kayo, sabi ni coach. Pagdating ng third quarter, sinunod nyo yung sabi ni coach. Okay, sige, ano ginawa mo? Ginalingan nyo, pinag-igihan nyo ang depensa, naglaro kayo harder, eto na nangyari. Yung 20 lamang, nahabol nyo. O ilan na lang ang lamang? 10, mga kapatid. Tapos na ba laban? May fourth quarter pa. Ilan lamang nung kalaban? 10, mga kapatid. Eh syempre, yung kalaban, nag-adjust din. Alam mo namang hindi mag-a-adjust yan. Sabi nung coach nung kalaban, alagaan natin yung lamang natin, baka masilat tayo. Pero ang sabi pa nung coach ninyo, pagdating nung pag-umpisa ng fourth quarter, kung ano yung ginawa natin nung third quarter, mas palupitin pa natin. Hindi ginawa natin, nag-play hard tayo pagdating ng fourth quarter, and eventually at the end of the game, we won the game, mga kapatid. Ganyan yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. May ginawa kang pagkakamali sa buhay mo nung first quarter, second quarter, sablay ka, third quarter, pero fourth quarter meron pa. May time pa. At yung time na yan, ang tawag dyan, kairos, hindi kronos, mga kapatid. Kaya ngayon, yung natitirang time natin, kapatid, hindi pahabaan ng oras, pagandahan, pabonggaan, pakwalitihan ng oras na natitira tayo para kay Lord.
So kung ano mo natitira, redeem mo yung time mo, kapatid. Kung hindi mo nagawang mag-cell group, mag-evangelize, mag-testimony, mag-win ng souls, gawin mo na ngayon, kapatid. Ano ho? Kung hindi mo nagawang mahalin yung mga taong dapat na mahalin mo sa buhay mo, mahalin mo na sila, mga kapatid. Ano? Yung mga taong nasa buhay mo, mahalin mo yan. Yung nanay mo, yung tatay mo, ayan, yung kaibigan mo, yung tropa mo, mga kapatid. Kung hindi mo nagawang maglingkod sa church, mga kapatid, because of your busyness and your business, mga kapatid, this is the right time, mga kapatid. Binibigyan ka ng Panginoon ng kairos moment, mga kapatid, sa buhay mo. Gawin mo na, kapatid. Ano? Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng oras to go back, time machine, ano? Kundi ang binigay siya ng Panginoon, yung time from now on, gagawin ko na yung assignment ko. Ano? Pagdating dito, ano, conclusion, ano, may dalawang bagay lang akong gusto sabihin. Listen to this, church. Whenever the light of Christ shines, ito talaga, darkness trembles and evil cannot operate as anything else. Kaya kailangan ma-deploy eh. Alam nyo kaya ang church nagdi-disciple para makapag-produce tayo ng mas maraming light. At ang purpose ng light is to deploy in this dark world, mga kapatid. No? Pangalawa po, tayo po tumayo, ano? Ito matindi. Those who shine to give light must endure burning. Ano ang point ko dito, mga kapatid? Pansinin niyo ho, lahat ng mga bagay na nagliliwanag, nasusunog. Pastor, di naman nasusunog yung mga ilaw eh. Akala nyo lang. Mainit kaya yan, may init kaya yan. Nasusunog yan. Kaya nga napupundi yan eh. Oh, hindi mo natin sila nakikitang literally nasusunog, pero deep inside of that light, of that fluorescent light, may burning na nangyayari. Kaya nga yung mga ilaw natin, kahit mga LED lights ngayon, napupundi yan, mga kapatid eh. Ito, para mas maganda yung illustration yung kandila. Di ba yung kandila nagbibigay siya ng liwanag, pero at the same time, if you light a candle, it will start burning, mga kapatid. Kaya nga yung kandila nauubos eh, namamatay eh. Yung torch, yung sulo, di ba pagka nag-ilaw ka ng sulo, aapuyan mo, pero unti-unti, yung sulo mo, natutupok, nawawala. Ibig sabihin, kapatid, kapag ka nag-decide ka na ngayon na maging children of light, expect burning. Burning from what? Burning because of darkness, mga kapatid. Burning from darkness, mga kapatid. Subukan mo mag-practice ng righteousness sa kurap na pinagtatrabahuan mo, susunugin ka ng mga yan. Pero ang challenge, it is better to get burned in this dark world than to be burned eternally in hell kasi hindi mo pinanindigan yung pagiging light mo, kapatid. Tama po ba, mga kapatid? Di ba rin masunog ka na rito dahil nag-emit ka ng light, dahil nag-shine ka, kaysa naman masunog ka sa impyerno kasi sumausaw ka sa wickedness na nakikita mo, sumama ka sa darkness. Hindi mo pinanindigan yung purpose mo bilang light or children of light. Ito nakakalungkot, church, ano? Minsan yan ang question ng mga Christian eh. Lord, ako naman yung tama eh. Tama naman yung ginawa ko eh. Lord, ako na nga yung nagmahal eh. Lord, ako na nga yung naging mabuti, pero bakit ako pa yung binash? Ako pa yung pinagtulungan. Ako pa yung siniraan. Ako pa yung natanggal, Panginoon. Subukan mong sumama sa isang corrupt na grupo. Tapos subukan mong subukan mong magliwanag dyan at mag-launch ng pagbabago. Abay, yayarihin ka, i-kick out ka dyan sa grupo nyo. Tatanggalin ka dyan. Kaya sasabihin ng darkness, you are not one of us. Iba ka, ilaw ka eh. Righteous ka, kaya walang righteous dito. Gaganon sila, mga kapatid eh. And bilang Christian or children of light, kapag nangyayari sa atin yan, anong iisipin mo? Di ba't ang sakit? Di ba't, Lord, nakakapag-question tayo na, Panginoon, tama naman yung ginawa ko, honest naman ako. Pero ako pa yung chinismis, ako pa yung siniraan, ako pa yung pinagtulungan, ako pa yung nawalan. Pero alam nyo, kapatid, ito nga sabi ko eh, those who shine to give light
must endure burning, kapatid. I-endure mo. Oo, masakit. Masakit. Pero nakakalungkot, kapatid, paano kung wala na nagliwanag sa mundong ito? Di lahat tayo labo-labo na. Kaya bilang Kristiyano, ano sabi ni Paul? Wake up, children of light. It's now time to stand and shine in this dark world, mga kapatid. Tayo po yumuko, tayo po yung manalangin. Father, salamat for once again, O Lord, ni-remind nyo, Panginoon, yung aming identity sa inyo. Lord, children of light pala kami. Napakagandang title, Panginoon. Pero sana, Panginoon, hindi lang title, bagkus maging function din namin ito, Panginoon. Nasa magulong sanglibutang ito, Panginoon, nawa, Lord, bumangon kami. Wake up, sabi nga po ni Pablo. Bumangon kami at mag-shine kami bilang inyong liwanag. Pero Father, nakakalungkot, pag nag-shine kami bilang inyong mga liwanag, bilang children of light, Lord, we must endure burning pala, Panginoon. Kailangan pala, Lord, ma-endure namin, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil kayo mismo, nung si Jesus Christ ay nabuhay, nagliwanag kayo rito, Panginoon, kaya nga ho kayo napako sa krus. Salamat dahil once again, Lord, kapag kami nagliwanag at kami mabuburn, Lord, na-confirm yung aming pananampalataya, Panginoon. Hindi pala kami nag-iisa. Salamat, Father, dahil kung ano man, Lord, yung dinadanas naming pagsubok, paghihirap at burning, salamat, Father, dahil nauna pala kayo, Panginoon. And salamat for this encouragement and inspiration. Nawa, Lord, kung ano mang madilim sa puso namin right now, may mali kaming kaisipan, may mali kaming nararamdaman, may mabigat sa puso namin, may kabigatan, Panginoon. Nawa, Lord, magliwanag ang hearts namin nang sa gayon, Lord, darkness ay mawala sa puso namin, Panginoon. Salamat, O Lord. Salamat. Lord, patuloy kayong magliwanag sa buhay namin. Nang sa gayon, patuloy rin kami magliwanag. Salamat, Father. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng children of light magsabi ng Amen.